Sugatan na isang online seller sa Iloilo City matapos siyang bugbugin ng lalaking bumili sa kanya ng jacket. At isang babae naman ang sugatan sa pamamaril sa computer shop sa Bacolod City. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Abala nagko-computer ang mga customer ng isang computer shop sa Barangay 2, Bacolod City. Maya-maya pa, nagulat na lang ang lahat ng nasa computer shop nang may narinig na putok ng barel. Napag-alaman na lang na may tama ng balang isa sa mga babaeng customer. Hindi na nahagip ng CCTV camera ang gunman. Nadala naman sa ospital ang biktima na patuloy na ginagamot. May person of interest na ang pulisya sa krimen. May initial pa nga information, may naghambal nga base kuno sa utang, pero hindi man nila ma-confirm yet. So ginaulat na lang natin na mag-ayo yet ang kwan para maka-interview kami. Sa kuha naman ng CCTV video sa Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, makikita ang isang lalaki na hinahabol na ng isa pang lalaki. Natumba ang naturang lalaki at makikitang binugbog siya ng humahabol sa kanya. Maya-maya, umalis ang nambugbog na lalaki at may isa pang lalaking lumitaw sa video na sumabay sa kanya. Ang biktima, isa palang online seller na residente ng Barangay Benedicto, Haro. Ayon sa kanya, ang suspect ang ka-meet up niya na bumili ng hoodie jacket. Double check niya, liwat. Kung may mga issue, kung wala. Tapos, wala naman. Tapos, full PM lang akong sumbag sa ulo. Tapos, doon ako pagtumba ko, ginpalawa pa niya, pingo na yung damo. Hindi, may isip, kiga-over mo lang ako sa ulo ko. Dagdag pa ng biktima, hindi sila magkakilala ng suspect at iyon umano ang unang pagkakataon na nag-order ito sa kanya. Nagtamo ng bukol sa ulo at gasgas ang biktima dahil sa insidente. Pinuntahan ng pulisya ang bahay ng inireklamong lalaki pero wala siya roon. Maliban sa slight physical injuries, pinag-aaralan ng pulisya ang pagsampa ng reklamong pagnanakaw dahil hindi rin binayaran ng suspect ang hoodie jacket. Para sa GMA Integrated News, Adrian Prietos, ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Sugatan na isang babae matapos magkaaberya ang sinakyan niyang frisbee ride sa isang perya sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang sa isang pasahero, napansin nilang may kakaibang tunog sa ibabang bahagi ng naturang ride. Ang sabi ng operator nito, nagkaproblema ang gulong ng ride, kaya tumabingi. Ipinatigil na ang operasyon ng naturang ride. Maayos naman daw ang iba pang ride sa perya. Nagkomento naman ang nag-ooperate nito sa isang post sa social media. Sinabi nitong posibleng naapektuhan ng pag-ulan ang lupang kinatatayuan ng ride. Pagpigil sa kalabang lumulusob sa dalampasigan ang inensayo sa balikatan exercises sa Rizal, Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa pagpapatuloy naman ng balikatan sa Zambales, na-detect sa radar ang ilang barko ng China. Saksi, si June Veneracion. Ito ang highlight ng balikatan exercises sa Rizal, Palawan. Ang pag-iensayo gamit ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Samut-saring kanyon din ang pinaputok. Kunwaring may lumulusob na kalaban sa dalampasigan. Gumamit pa ng remote control boat para mas makatotohanan. Sa counter-landing live fire exercise na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika ay kinakaya nasa 500 na tropa mula sa US Military at Armed Forces of the Philippines ang ang senaryo ay pinipigilan nilang makadaong at makalusog sa ibahin ng bayan ng Rizal yung puwersa mula sa karagatan. Kalahok din ang mga sundalo mula Australia. May mga observer din mula Japan. We achieved everything we set out to achieve. Not perfect, we'll get better next year, we'll get better every time we do it, but that's why we do these things, to work well together. Paglilinaw ng mga opisyal ng Armed Forces ng Pilipinas at Amerika, walang kinalaman ng pagsasanay sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kahit pa nakaharap sa WPS ang training area ng live fire exercise. We've been doing this for 40 years now. There's no issue with China 40 years ago. This is a totally different agenda we have with the US and the other partner countries. Nitong weekend, inanunsyo ng AFP, dineploy ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS para sa Maritime Key Terrain Security Operations North na bahagi ng balikatan. Pero di malinaw kung saan ito mismo ipinadala.
Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng Amerika na kahit tapos na ang balikatan, mananatili sa bansa ang Nemesis na isang anti-ship missile system. Bukod pa yan sa Typhoon Medium Range Capability Missile System na ipinadala rito para rin sa military exercises noong 2024 at nasa Pilipinas pa rin. Dati nang inalmahan ng China ang pananatili ng US missile systems sa Pilipinas. Sa Zambales, ininsayo naman ang search and rescue at medical evacuation sa dagat. Habang isinagawa yan, may ilang Chinese vessel na namonitor sa radar pero hindi naman lumapit sa pagsasanay. Was there ever a time na parang nag-interfere sila? We are committed to the ongoing multilateral maritime exercise despite the presence of PLA Navy vessels in the area. The safety and security of all Philippine and allied naval assets participating in the exercise remains as the Philippine Navy's top priority. Noong Sabado ay sinalubong at inikutan ng mga barko ng Chinese Navy ang BRP Apolinario Mabini ng Philippine Navy. Linggo naman, binuntutan ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Kinasuhan ng non-bailable na qualified human trafficking sa Angeles City Trial Court sina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 iba pa kaugnay sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Ang kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ililipat sa Pasig ang kaso alinsunod sa utos ng Korte Suprema at maaaring sumunod ang paglalabas ng arrest warrant laban sa mga akusado. Iniutos na rin daw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ipagbigay alam sa Netherlands na may kinakarap na kaso si Roque na nag-a-apply ng asylum doon. Wala pang pahayag si Ong. Sa pahayag ni Roque, sinabi niyang desidido ang Administrasyong Marcos na sampahan siya ng anyay mga gawa-gawang kaso. Isasama raw niya ang asunto sa kanyang application for asylum bilang biktima ng political persecution dahil umano sa kanyang katapatan sa mga Duterte. Nagsimula na po kanina ang local absentee voting o pagboto ng mga piling empleyado at uniformed personnel na naka-duty sa eleksyon 2025. Saksi si Sandra Ginaldo. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa simula ng Local Absentee Voting o LAV sa COMELEC Main Office sa Maynila. Kabilang sa mga maaari ng bumoto ang kanilang mga empleyado sa kani-kanilang opisina. Gayon din ang mga uniform personnel na naka-duty sa araw ng eleksyon, tulad ng halos 700 pulis na bumoto sa Camp Crame kanina. Mahigit 7,000 naman ang bumoto sa mga regional office ng pulisya. Advance ding nakaboto ang ilang miyembro ng media na nag-abiso sa COMELEC na may duty rin sa May 12. Mula April 28 hanggang April 30 makakaboto ang mga local absentee voters at katulad dito sa COMELEC NCR ay mga kasama namin sa hanap buhay ang bumoboto rito. At sa May 12 pa mabibilang ang kanilang boto, isa-isa itong isapapasok sa automated counting machine para mabilang ang mga balota. Mahigit 57,000 ang local absentee voters at nung nakarang eleksyon, 88% sa kanila ang bumoto, bagamat para lang sa national positions. Critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or against somebody para lamang doon sa 12 slot hanggang 13 slot. Lalo na rin sa party list siyempre. Dahil sa party list, bawat boto kasi will definitely count. Itong unang pagkakataon na gagamit ng makina sa local absentee voting. Siyempre, mas mabilis automated kasi magsishade ka lang ng balota compared doon sa manual kung saan magsusulat ka pa ng names. Na-expect natin na pagdating sa bilangan, magiging mas mabilis. Tuloy naman ang eleksyon sa Sorsogon kahit naman nag-alburoto ang Bulkang Bulusan. Gayon din sa mga lugar sa Negros Island na apektado ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa COMELEC, gagawan nito ng paraan para makaboto maging ang mga nagsilikas na residente. Pwede naman namin dalhin yung mismong pagboto nila doon yung mismong polling place o presinto sa mismong lugar kung nasaan ang evacuation sites.
Sinabi rin ng COMELEC na maglalabas pa sila ng mga karagdagang show cause order kaugnay sa vote buying at abuse of state resources tulad ng isang posibleng lumabag sa regulasyon sa pamimigay ng ayuda. Meron din tayong isang na-monitor dyan sa may bandang Occidental Mindoro na kung saan yung mismong incumbent na nakaupo na tumatakbo present during the distribution. Sinasabi namin paulit-ulit, walang politiko, kandidato, incumbent man na tumatakbo during the distribution. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inilabas ng Octa Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa April 2025 pre-election survey. Ating saksihan. Sa non-commissioned survey ng Octa Research sa voting preferences para sa 2025 Senate elections, 19 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ang eleksyon sa panahong sinagawa ang survey. Yan ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson, incumbent Senators Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Bam Aquino, Congresswoman Camille Villar, former Senators Manny Pacquiao at Kiko Pangilinan, TV host Willie Revillame, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Senadora Amy Marcos, Senator Francis Tolentino at artista na si Philip Salvador. Isinagawa ang nationwide survey noong April 10 hanggang 16 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 rehistradong botante, edad 18 pataas. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. 2 linggo bago mag-eleksyon 2025, sumabak ulit sa pag-iikot ang mga senatorial candidate para suyuin ang mga botante. Ating saksihan. Nakipagpulong sa mga taga-Northern Samar si Heidi Mendoza. Sa Davao Oriental, nangako si Manny Pacquiao ng dagdag trabaho. Pagpapababa ng presyo ng pagkain ang tututukan ni Kiko Pangilinan. Kapayapaan sa Mindanao at paglaban sa korupsyon ang pangako ni Ariel Quirubin. Kalusugan ng senior citizens ang idiniin ni Willie Revillame sa Bohol. Si Representative Camille Villar, pag-unlad ng ekonomiya ang nais. Sa Pangasinan, bumisita sina Attorney Vic Rodriguez. Kasama ring nag-ikot si Jimmy Bondoc at Senator Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ang laban sa krimen at droga. Si JV Hinlo, pag-amyenda sa Data Privacy Act ang itinutulak. Mas maayos na serbisyong pangkalusugan ang nais ni Doc Marites Mata. Karapatan naman ng bawat Pilipino ang nais tutukan ni Attorney Raul Lambino. Ipaglalaban daw ni Philip Salvador ang karapatan ng bawat Pilipino. Kasama rin si Representative Rodante Marcoleta na nangako ng tapat na serbisyo. Binigyang diin ni Senator Francis Tolentino ang laban para sa West Philippine Sea. Isusulong ni Benhur Abalos ang kapakanan ng mga magsasaka. Tamang paggamit sa pondo ng bayan ang binigyang halaga ni Bam Aquino. Pag-amyenda sa Local Government Code ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Nang hikayat na bumoto ng mga karapat-dapat na kandidato si Congressman Bonifacio Bosita. Programang pampamilya ang isinusulong ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta sa bawat barangay ang isusulong ni Attorney Angelo de Alban. Pagprotekta sa Verde Island Passage ang itinutulak ni Leody de Guzman. Nais isulong ni Senador Bongo ang super health centers sa malalayong komunidad. Mas maayos na tax collection ang nais ni Ping Lacson. Libreng gamot at hospitalisasyon ng senior ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Dikit na minimum wage sa Metro Manila at probinsya ang nais ni Senator Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Busog ang mata at busog din ang tiyan. Ang makukulay na pista mula Bohol hanggang Dagupan, lalong nagpasigla sa turismo ngayong tag-init. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Maingay, makukulay, buhay na buhay at damang-dama ang saya
sa Saulog Tagbilaran Festival. Alay ito ng mga taga-Tagbilaran Bohol para sa kapistahan ni St. Joseph the Worker. Sa isang street dance competition, nagpaligsahan ng iba't ibang grupo. Kakaibang experience naman ng food trip ang mararanasan mo sa Baguio City. Sa kanilang pagtatanghal ng mga tapu, nang ibig sabihin ay kain tayo, ay bibida ang ilang mga pagkaing lokal ng iba't ibang probinsya sa norte. Gaya ng abuos ng abra na literal na langgam at itlog nito ang sangkap. Ginawang burger naman ang rice wine ng Mountain Province. Mao-overload ka naman sa bangus sa Dagupan City. Sa kanila kasing Bangus Festival, nagpasiklaban ang pinakamabilis na bangus deboner, bangus classifier at eater. Ang mga bisita di mapigilan mamangha sa mga kalahok dahil sa kanilang dedikasyong manalo. Nagsalo-salo naman ang mga taga-Banggi, Ilocos Norte para ipagdiwang ang Tinuno Festival. Kaya naman busog ang mga lumahok mula sa iba't ibang barangay. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.